Magandang araw po sa lahat ng aking mga kakilala at kaibigan, mga kapatid. Nandito naman po ang inyong amigo na mapapanood ninyo sa YouTube. Sana'y sa umagang ito, tayong lahat ay gabayan, subaybayan, at pagpalain ng ating dakilang Ama nga nasa langit. Naway ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Magandang araw po sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa mga taong may pag-ibig at may pananampalataya. Ako si Ben Ebenezer Ibanez ay tumalakay at tatalakay na naman natin ang aking mga kunting kaalaman tungkol sa pagbulay-bulay o pagbahagi sa kunti kong kaalaman na tungkol sa kaligtasan. Ako ay isang taong walang pinakampihan, walang pinapanigan, hindi naninira ng anumang pananampalataya o anumang relihiyon, Kristiyano man o Muslim. Ang sa akin lang po, mga kaibigan, ayon po sa aking kunting kaalaman, sa aking obserbasyon, sa aking pagbabasa ng Biblia, at sa aking pangunawa sa lahat ng mga ngaral. Lahat ng nangangaral nga ang ipinangaral ay ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay Kristiyano. Christ o Kristiyano, ipinangaral ang salita ni Kristo. Ang aking ibahagi sa inyo ngayon, mga amigo, tungkol po sa iba't ibang turo. Hindi ko sabihin na sila'y mali. Hindi ko rin sabihin na sila'y nasa antas ng tamang katuruan. Bagkus ako ay naniwala nga walang pastor, pare, o sino mang namumuno ng reliyon nga nagtuturo upang mapahamak ang kaluluwa ng kanilang membro. Bagkus ang lahat ay nagtuturo tungkol sa kaligtasan nga ang salita lamang ng Ama na siyang dapat sundin ng bawat isa upang magkaroon tayo ng tagumpay sa ating buhay tungo sa kaharian na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, kakilala o mga amigo, maraming mga pamamaraan sa katuruan o nagtuturo ngayon nga nag-angkin nga sila lamang ang may kaligtasan. Kung hindi tayo umanib sa kanila, wala tayong kaligtasan, mga kaibigan. Hindi ko alam, mga kaibigan, para sa akin, nasa Diyos na ang lahat. At ang sabi pa ng ilan mga kaibigan o mga amigo, marami silang mga talata na ginagamit sa Bible. Pero karamihan sa mga nagtuturo, mga kaibigan, ay itinuro nila kahit
saang simbahan o anong reliyon man nga aking saniban ay narinig ko ang mga salitang ginagamit nila nga nasa Biblia. Una, nagsasabi sila mga kaibigan nga lagi nilang ipahiwatig o iparinig ng kanilang mga tauhan o kanilang nasasakupan o kanilang membro sa kanilang simbahan o sa kanilang reliyon. Lagi nilang sinasabi mga kaibigan nga ang naghahasik ng konti ay mag-aani ng konti at ang naghahasik ng marami ay siyang nag-aani ng marami. At ang nagbibigay ng konti ay konti lang din ang anihin. Konti lang din ang kanyang pagpapala. Ngunit ang nagbibigay ng higit o marami, liglig, siksik at umaapaw, yun ang sabi nila, ang matatamo sa taong nagbibigay ng marami. Excuse me. Lagi nilang sinasabi mga kapatid o mga amigo, binabanggit ang nasa Biblia. Alam na natin kung saan yun matatagpuan. Hindi ako nagbanggit ng mga numero o talata sa Biblia. Ngunit, kung ako inyong tanungin kung ako ba'y nagbabasa ng Biblia, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, buong Biblia nababasa ko na at binabalik-balikan pa at pinagbulay-bulayan pa. Marami sa nagtuturo mga kapatid, napakagaling nila, napakatalino nila. Hindi mo pa natapos ang binabanggit mong sulat, alam na nila kung saan matatagpuan o mababasa sa Biblia. Ganon sila katalino mga kapatid. At ang kanilang mga sinasabing mga kapatid, sa kanilang pagtuturo, lagi nilang binabanggit mga kapatid ang mga tungkol sa mga larawan o mga Diyos-Diyosan nga na ngayon nakadisplay sa malaking simbahan ng ating kinagisnan mga kapatid. Lagi nilang sinasabi mga kapatid o tinatalakay o nakita sa talata ng Biblia mga kapatid nga nasa Biblia nga hindi lang sa Levitico o sa iba pang talata mga kapatid o sa ibang mga aklat binabanggit ng mga propeta at ng mga apostol at ng Diyos mismo mga kapatid. Dapat nating malaman o tandaan mga kapatid, ang mga Diyos-Diyusan binabanggit sa Biblia ay ito'y walang kabuluhan. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid ang aking pagkaunawa at pinagbulay-bulayan ko ng husto mga kapatid, mga kaibigan o mga amigo. Nung unang panahon mga kapatid, nung wala pa si Kristo dito sa ibabaw ng lupa mga kapatid, marami na ang gumagawa ng mga larawan o mga Diyos-Diyosan, mga larawan nga walang kabuluhan, basta na lamang nila na inanyuan at ito'y walang katotohanan o walang talambuhay kung sino sila. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga Diyos-Diyosang ito excuse me, ay walang mga pangalan mga kapatid. Tandaan, walang mga pangalan, walang kabuluhan, walang talambuhay, walang nagpatutuo na sila may nagawang mabuti o ano paman. Dahil noong wala pa si Kristo mga kapatid, ay mayroon ng mga Diyos-Diyusan ang tinatawag o binabanggit na sinasamba.
nila o hindi man natin lubos na alam mga kapatid kasi kailan lamang tayo isinilang. Iyon lang ang sa aking pagkakaalam o pagbulay-bulay sa Biblia. Iba yung mga larawan mga kapatid nga ngayon, iba noon kaysa ngayon nga nakikita natin nga nakadisplay kung saan-saan mga kapatid. Sila ay totoo, sila ay may talambuhay, sila ay nangaral mga kapatid, sila ay naglingkod sa Diyos mga kapatid noong mga kapanahonan nila. Uulitin ko mga kapatid, ang mga Diyos-Diyusan noong unang panahon mga kapatid nga wala pa si Kristo, ito'y walang talambuhay, walang alam o walang nagpapatunay. Ngunit itong nakadisplay ngayon mga kapatid sa malaking simbahan nga siya nating kinagisnan mga kapatid, ito totoo, may talambuhay mga kapatid dahil sila ang kanilang mga kapanahunan ay nandito na si Kristo sa lupa mga kapatid. Noong unang panahon mga kapatid nga wala pa si Kristo, hindi nagkaroon ng larawan o anyo ang Diyos. Ngunit noong pagbaba ng ating Panginoong Hesukristo mula sa langit mga kapatid, pumasok sa katawang tao at naging tunay at totoong tao, nagkaroon ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nakita ng ating mga tao, nakita noon at nasaksiyan ng maraming tao at isinulat ng mga apostol ang kanyang nagawa, nasaksiyan nila mga kapatid ang Kristong ito. Dito nagkaroon ng tunay na kaliwanagan at nagkaroon ng imahe ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit binabanggit sa Biblia mga kapatid nga walang nakakita ng Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Ngunit kung ating talakayin at bulay-bulayan mga kapatid, nagkaroon ng larawan o anyo ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At dahil dito mga kapatid, nagkaroon ng anyo o larawan ang mga banal sa pamamagitan ni Kristo. Tandaan mga kapatid, ang mga larawang ito o mga santong ito mga kapatid, mayroong talambuhay. Sila ang unang nagpakilala sa ating mga kanununuan mga kapatid. Sila yung unang nangaral sa mga salita ng ating Diyos mga kapatid sa magitan ni Kristo. Nagpakilala sila mga kapatid sa ating mga kanununuan ng unang mga panahon mga kapatid, nga mayroong iisang Diyos nga dapat sambahin mga kapatid. Nagkaroon sila ng mga pangunawa. Mayroon silang binigyan sila ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Binasbasan at kung hindi man mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. Naglakbay sila mga kapatid, itong mga santong ito, ang mga larawang ito, naglakbay sila sa anumang panig sa buong mundo, sa iba't ibang bansa, upang maipahayag lamang mga kapatid ang salita ng ating Panginoon. Wala silang takot mga kapatid kung sila'y mapahamak o mamatay o maparusahan. Maipahayag lamang ang salita ng ating Panginoon. Ito yung mga santong ribulto nga naa ngayon mga kapatid sa iglesia nga ating kinagisnan. Tandaan mga kapatid, ang Diyos-Diyusan ay nagbabanggit
na wala silang kabuluhan. Ibig sabihin mga kapatid, wala silang talambuhay. Pero itong mga larawan na nasa malaking iglesia, mga kapatid, mayroong nagpapatunay, mayroong nagpatotoo na sila ay mga lingkod ng Diyos o nakasama nila mismo ang Panginoon, mga kapatid. Hindi katulad sa mga larawan, mga kapatid, na binabanggit nung unang panahon na wala pa si Kristo. Sa katunayan, si Apostol Pablo o ang mga hari nung unang panahon, mga kapatid, iba kaysa ipinangaral ng ating mga apostol sa kapanahonan ni Kristo. Katulad lamang ni Haring Nabucodonosor, mga kapatid. Alam niyo kung hindi ko nababanggitin ito, mga kapatid o mga amigo, kung saang aklat. Alam niyo pag binabanggit ko ito dahil kayong lahat, mga kapatid, nga malingkod ng Diyos, mga pinuno ng inyong mga reliyon. Alam niyo, binabanggit ko palang alam na ninyo. Pero ako hindi ko alam kung anong numero, mga kapatid. Katulad lamang ni Haring Nabucodonosor, mga kapatid, alam niyo yan. Basta lamang siya nagtayo ng malaking ribulto, lantay pa sa ginto, mga kapatid. Ito'y walang kabuluhan, walang pangalan, walang talambuhay. Ngunit ang kanyang ipinag-uutos nga ito'y sambahin, mga kapatid, ito'y bawal ng ating Diyos ang mga nasa langit. Dahil ito'y walang kabuluhan, mga kapatid, walang pangalan, walang talambuhay. Basta lamang nagtayo sila noon, mga kapatid. Hindi lang si Haring Nabucodonosor, mga kapatid, at sa iba pang mga tao noong kapanahon na yun, mga kapatid. Ngunit siguro masasabi ninyo, bakit sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay binabanggit pa rin itong mga Diyos-Diyusan o walang larawan? Binabanggit ito, mga kapatid, dahil hindi naman lahat ng kapanahonan si Kristo, mga kapatid, hindi naman lahat ang mga tao noon ay naniwala at sumunod ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Nanatili pa rin sa kanila, mga kapatid, sa kanilang salinlay hanggang sa pagdating ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, at ng mga apostol. Kaya binabanggit ito dahil ang mga taong ito, mga kapatid, sumusunod pa rin sa kanilang nakasanayan nung unang panahon at sa kanilang kanunuan nga wala pa si Kristo, na mayroon pa rin mga larawan, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, mayroon pa rin mga larawan binabanggit, mga kapatid. Hindi ito ang mga larawan, mga kapatid, nga naa ngayon sa isang iglesia. Pagbulay-bulayan ninyong mabuti, pag-isipan ninyong mabuti, mga kapatid, ito'y laking kaibahan. Kahit binabanggit man ito, mga kapatid, nga gawa sa tanso, gawa sa mga anong metal o anumang uri ng material, mga kapatid. Binabanggit ito, mga kapatid, hindi ibig sabihin, mga kapatid, nakasama ang mga ribultong santo nga nangaral, naglakbay, walang takot maparusahan o mamatay, maipahayag lamang ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sila ngayon ang naasa simbahan nga iglesia, mga kapatid, ang malaking iglesia, mga kapatid. Sa atin kasing pangunawa, mga kapatid, at sa kanilang pangunawa, mga kapatid, ako mababa lamang, mga kapatid. Sabihin ko sa inyo, hindi ako magaling magsalita. Kalapiti, nagsasalamputi ang aking dila, mga kapatid. Pero mayroon akong unawa sa aking sarili lamang siguro, mga kapatid.
Hindi katulad ng iba mga kapatid na nangangaral na napakatalino nila. Halos memorize nila ang lahat ng talata sa Biblia. Ganun sila katalino mga kapatid. Kung magbasa sila ng Biblia mga kapatid at nabasa nila ang punto mga kapatid doon tungkol sa mga larawan na pinagbawal ng Diyos mga kapatid, agad nilang itinaas ang kanilang sarili mga kapatid. Sa kanilang pagbabasa sa mga talata mga kapatid, nakita nila doon ang talatang tungkol sa mga larawan, mga inanyuan o Diyos-Diyosan mga kapatid. Pagkabasa nila nito mga kapatid, pagkaalam nito mga kapatid, ito'y kanilang tinatandaan at hindi nila makakalimutan kailanman dahil ito'y ilang nasaksihan at nakita na nakasulat sa Biblia mga kapatid. Pero hindi dapat mga kapatid na tayo manghusga sa kanilang sa ibang mga sekta o ibang mga reliyon. Pagkabasa nila sa talata ito mga kapatid, agad nilang itinaas ang kanilang sarili mga kapatid at lumingon sa kanan o sa kanilang paligid mga kapatid at agad nilang hinusgahan ang isang malaking reliyon na mayroong nag-angkin ng mga larawang banal mga kapatid. Hinusgahan nila nga ito'y mali. Dapat mga kapatid, kung sino man sa atin nga marunong o binigyan ng higit na talino, pag makita tayo ng talata sa Biblia ang ganun mga kapatid, dapat mga kapatid, pagbulay-bulayan natin. Hindi katulad nila mga kapatid, nga sa kanilang nasaksihan mga kapatid, agad nilang itinaas ang kanilang sarili mga kapatid sa sarili nila. Itinaas nila ang kanilang sarili dahil sila ay may angkin ng katalinuhan. Dapat hindi ganun mga kapatid. Kung tayo may natagpuan o talata sa Biblia mga kapatid, dapat mga kapatid, tayo ay magpakumbaba. Hindi natin itinaas ang ating sarili katulad sa mga taong ito nga sobrang talino. Dapat mga kapatid, sa pagbabasa natin ng mga talata mga kapatid, dapat hindi natin itinaas ang ating sarili. Bagkus mga kapatid, ay tayo'y magpakumbaba. Ibababa pa. Magpakumbaba pa mga kapatid at magpakumbaba pa. At ibababa pa natin ang ating sarili. At ibababa at ibababa pa mga kapatid hanggang tayo'y nasa pinakamababa mga kapatid. At ating pagbuloy-bulayan mga kapatid, ang ating binabasa mga kapatid, hingiin natin ang presensya ng dakilang Ama. Hindi yung sarili nating presensya o kaalaman sa ating pagbabasa kapatid, ang presensya ng Diyos Ama nga nasa langit, ang siyang naghari o pamagitan upang bigyan tayo ng kaalaman sa abot ng ating makakaya mga kapatid. Ang lahat ng itong mga maral kapatid, napakatalino nila. Napakataas ng antas ng kaalaman nila. Pero hanggang saan ba ang kanilang brain o iniisip o ang kanilang pag-iisip mga kapatid? Siguro pantay lang din kung ano ang height nila mga kapatid. Kung dublihin man mga kapatid, kung dublihin man sa kanilang height ang kanilang kaalaman o gawin pa nating triple mga kapatid, isipin natin mga kapatid nga ang Diyos nasa kataas-taasang langit. Ilang libong taon mga kapatid ang barakbayan, hindi natin maabot ang kinalagyan ng ating
Diyos amang nasa langit. Ang ibig sabihin mga kapatid, lahat ng reliyon dito sa lupa mga kapatid ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dakilang Ama mga kapatid. Kahit gaano man natin kaalam o katabino mga kapatid, mag-memorize ng mga salita na nakasulat mga kapatid, mababa pa rin tayo mga kapatid. Huwag natin itaas ang ating sarili, kundi magpakababa tayo mga kapatid. Kasi ang taong nagmamataas mga kapatid sa kanilang kaalaman mga kapatid, at tayo nasa pinakambaba mga kapatid, saan ang volume o bigat mga kapatid? Saan napupunta mga kapatid? Hindi dito sa mataas mga kapatid, kundi nandito sa mga taong nagpakumbaba at nagpailalim sa kapangyarihan at presensya ng Diyos mga kapatid. Dapat ganun ang maintindihan o malaman ng sino mang mga ngaral nga matalino dito sa lupa mga kapatid. Hindi natin itaas ang ating mga sarili o manghusga sa ibang mga mananampalataya o sa ibang sekta o sa ibang relihiyon nga nandito sa lupa mga kapatid. Tandaan, tayong lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dakilang Ama nga naa sa langit mga kapatid. Sa pangalan ni Hesukristo nga nandito sa lupa mga kapatid, nasaksihan, nahipo, nakita, nauhaw at nagugutom mga kapatid, naging tunay at taong totoo. Tandaan mga kapatid, nung unang mga panahon nga wala pa si Kristo dito sa ibaba ng lupa, hindi nagkaroon ng anyo o larawan ang ating Diyos mga kapatid. Ngunit noong nandito na si Kristo mga kapatid sa lupa, nagkaroon ng anyo o larawan ang ating Diyos sa pamagitan ni Kristo. At tandaan natin mga kapatid na itong mga larawan nga naa ngayon nakadisplay mga kapatid sa malaking iglesia mga kapatid, sila ay totoo at may talambuhay na totoo. May nagpapatunay na sila ay nangaral at nagpatunay na sila mga kapatid naglingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit noong wala na ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, nanatili at mayroong naniwala mga kapatid, kahit yung hindi na nila nakita ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, dahil sila ay naturuan din ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, na nakasaksi lamang sa ating Panginoong Hesukristo noong nandito pa sa lupa mga kapatid, at sila yung unang nagpakilala sa ating mga ninuno mga kapatid. Sa ating kanunuan mga kapatid, sila ang nagpakilala na mayroong Diyos nga dapat lamang paglingkuran, may isang Diyos nga dapat lamang sambahin at kilalanin sa lahat, ang ating Ama, ang ating dakilang Ama na nasa langit mga kapatid. Sana mga kapatid o mga kaibigan o mga amigo, lubos ninyong maunawaan ang paliwanag sa isang taong mababa lamang nga katulad ko. Importante din ito mga kapatid, hindi lamang nagpapakita tayo sa ating channel mga kapatid nga puro na lang kasiyahan, katuwaan mga kapatid. Alalahanin ninyo mga kapatid, higit na importante o hanapin natin mga kapatid ang kaligtasan o patutunguhan ng ating espiritu mga kapatid. Dahil ito ay siyang magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, nangako mga kapatid, nga siya ay muling babalik mga kapatid. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi itong babanggitin ko sa inyo mga kapatid, bihira o hindi ko narinig man. O kung sinasalita man nila, narinig sa iba, pero ako hindi ko narinig mga kapatid. Ang kanilang pinaparinig mga kapatid, kung sa kanilang mga nasakupan o mga taong doon nakikinig sa kanilang simbahan mga kapatid, lagi nilang binabanggit mga kapatid, pinadama sa tao nga kung nagbibigay ka ng konti, mag-aani ka ng konti. Kung magbigay ka ng marami o higit pa, liglig siksik at umaapaw ang imo. Lagi itong binabanggit ng mga grupong ito o mga iglesyang Kristiyanong ito mga kapatid.
Ngunit itong babanggitin ko mga kapatid ay hindi nila laging sinasabi o itinuro ng kanilang mga membro. Ang kanilang laging tinuturo mga kapatid sa kanilang membro mga kapatid. Kahit anumang relihiyon sila mga kapatid o ibang mga relihiyon mga kapatid, lagi nilang binabanggit ang pagbibigay mga kapatid. Totoo naman din kapatid, kasi may bababasa naman tayo sa Biblia nga ang tunay na pagsamba ay yung pagbibigay mga kapatid. Totoo yun mga kapatid, totoo yun. Lagi nilang ipinadama ang ganun mga kapatid. At kung hindi ka pa magbigay ng eksakto o tumpak mga kapatid, binabanggit pa nila mga kapatid ang talata sa Biblia nga tayo'y magnanakaw sa Diyos mga kapatid. Yan ang kanilang binabanggit kasi may patunay naman sila mga kapatid na binabanggit nila sa Biblia. Pero mga kapatid, malayo sila sa isang mga ngaral o hindi man mga ngaral kapatid. Malayo sila sa presensya ng katotohanan, sa presensya ng ating Diyos. Ang ginagamit niya mga kapatid ay reality mga kapatid. Hindi yung mga bagay nga importante mga kapatid na higit na binabanggit sa Biblia mga kapatid, yung spirituality mga kapatid, spirituality, hindi yung reality o realidad mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid ay napapahayag ng kanyang salita mga kapatid. Binabanggit niya mga kapatid sa magitan ng talinghaga o proverb. Ang sabi ng mga kapatid, ito'y pakinggan ninyong mabuti mga kapatid, napakahalaga ito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nga sa kanyang muling pagparito ay bumaba siya buhat sa langit kasama ang lahat ng mga anghel at itatalaga niya sa bawat ng sulok ng daigdig upang tipunin, piliin ang kanyang mga tupa mga kapatid. Tandaan, tipunin, piliin ang kanyang mga tupa. At saan niya ilalagay ang mga tupang ito mga kapatid? Sa kanyang kanang bahagi mga kapatid. At ang hindi niya mapili mga kapatid sa bandang kaliwa. Ito'y proverb lamang mga kapatid. Spirituality ito mga kapatid. Hindi ito materialistic o realistic mga kapatid, kundi spiritualistic ang binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Ito'y higit na importante sa lahat. Higit na importante sa lahat nga ito'y ating unawain at pagbulay-bulayan mga kapatid. Pagkatapos niyang mapili mga kapatid ang kanyang mga tupa at nasa kanyang kanang bahagi mga kapatid, ay kanyang sinasabi mga kapatid. Tandaan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanila mga kapatid, ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakakain. Ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y hubad, walang damit, ako'y inyong dinamitan. Ako'y naging isang dayuhan, ako'y inyong pinatuloy. Ako'y nagkasakit at nabilanggo, ako'y inyong dinalaw at tinutulungan. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating tandaan mga kapatid sa kanyang kanan. At ating isipin mga kapatid na ang mga tupang ito nga nasa kanyang kanan mga kapatid ay nagtanong din sa kanya, Panginoon, kailan ka po namin nakitang nagugutom at aming pinakakain? Kailan ka po namin nakitang nauhaw at aming pinainom? Kailan ka po namin nakitang hubad at aming dinamitan? Kailan ka po naging dayuhan at aming pinatuloy? Kailan ka po namin nakitang
nagkasakit at nabilanggo, aming dinalaw at tinutulungan. Yan ang tanong ng nasa kanyang mga kanan, mga kapatid. Ngunit sumagot ang ating Panginoon sa kanila, mga kapatid. Tandaan itong sagot ng ating Panginoon, mga kapatid. Pagbulay-bulayan at isipin at huwag niyong kalimutan sa buo ninyong puso at isip, mga kapatid. Ang sagot ng ating Panginoon. Ginagawa ninyo ito sa kanila, sa mga ulila at mga balo, sa mga duka, sa nangangailangan, para na rin ninyong ginagawa sa akin. Yan ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Bakit nagtanong itong mga nasa kanyang mga kanan, mga kapatid? Matalino kayang mga tao ito? Bakit gano'n na lamang ang tinatanong nila sa Panginoon kung kailan o kung kailan niya nakita ang Panginoon ng ganong katayuan o kalagayan? Dahil itong mga tao na ito, mga kapatid, nga ipinahayag sa magitan naman ng proverb ng ating Panginoon, mga kapatid, o talinghaga, mga kapatid. Dahil ang mga taong ito, mga kapatid, hindi nag-isip ng magkamal ng malaking salapi, magkamal ng kagimbal-gimbal na salapi, mga kapatid, dito sa ibabaw ng lupa. Ang kanilang higit sa kanilang puso at kanilang isip ang namamalagi ng mga kapatid ay ang pagtulong sa kapwa. Ang pagtulong sa mga kapatid na nakikita nila, mga kapatid. Inusinti sila, mga kapatid. Hindi nila iisip na sa kanilang pagtulong o pagbigay, mga kapatid, na ang dakilang Ama nakatingin sa kanila, mga kapatid. Pero hindi nila iisip, mga kapatid, na mayroong nakakita sa kanila o mayroong nakakaalam sa kanilang mga ginagawa. Basta na lamang nila ginagawa ang pinakamabuti, mga kapatid, nga naayon sa kanilang isip at puso, mga kapatid. Yun ang ginagawa sa mga taong ito. Kung baga hindi sila nag-isip, mga kapatid, na sa kanilang pagbibigay ay mayroong nakakita o mayroong silang tamuhin o matatamo na nakapalit, mga kapatid. Wala. Hindi sila nag-isip. Hindi katulad na mga tao nga mas sobrang talino, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, ang sinasabi nito ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit dito sa kanyang kaliwang bahagi, mga kapatid, mayroong sinasabi din ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung ganun man ang tuno o tunog ng pagkasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, pero baliktad yata ito, mga kapatid, kasi dito nagpakain sa ang kanyang mga tupa. Ngunit dito sa kaliwa ay kanyang sinasabi, mga kapatid, ako'y nagugutom, ako'y hindi ninyo pinakakain, ako'y nauuhaw, ako'y hindi ninyo pinainom, ako'y hubad, hindi ninyo ako dinamitan, ako'y dayuhan, hindi ninyo ako pinatutuloy, ako'y nagkasakit at nabilanggo, hindi ninyo ako dinalaw at tinutulungan. Yun ang sinabi niya, mga kapatid, sa kanyang kaliwa, mga kapatid. Ang ating kasing Panginoon, mga kapatid, o Diyos, mga kapatid, hindi natutuwa, mga kapatid, sa ating mga sarili, mga kapatid, na tayo'y sagana sa lahat ng pagkain, mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, na ayaw ng Diyos na ganun. Masagana tayo, sumasagana tayo, mga kapatid. Natutuwa ang ating Panginoon, mga kapatid. Pero sinabi lang, mga kapatid, nga para sa akin, mga kapatid, sa aking pagbulay-bulay, mga kapatid, ang ating dakilang Ama, mga kapatid, hindi natutuwa, mga kapatid, na tayo'y sagana sa lahat ng pagkain, sa lahat ng bagay na nandito sa lupa, sa lahat ng kayamanan, mga kapatid. Tayo'y laging busog at higit pa at sobra pa, mga kapatid. Ngunit may nakikita tayo, mga kapatid, at narinig na mayroon tayong ibang mga kapatid na humihiyaw, nagdadalamhati, nanghihingi, nagugutom, walang-wala,
mga kapatid. Ngunit tayo sagana, mga kapatid. Ang Diyos, mga kapatid, binibigyan tayo, mga kapatid. Ngunit dapat tayo, mga kapatid, ay magbibigay din, mga kapatid. Kanino natin ibibigay, mga kapatid? Sa isa bang mangangaral, nagpahayag ng salita ng Diyos, laging nagpapahiwatig ng pagbibigay o nanghihingi ng ikasampu, mga kapatid? Ganon ba, kapatid? Ano kung yung tanong ng ating Panginoon dito sa kanyang kanan, mga kapatid? Ganon kaya, mga kapatid? Lagi kayang nagbibigay ito sa isang tao lamang at tawagin natin mga pastor? Dahil may binabanggit sa Biblia, mga kapatid, nga ipunin niyo ang iyong kayamanan doon sa kamalig. Ang mga pastor naman ito, mga kapatid, wala akong binabanggit kung sino man sa kanila o anong reliyon, mga kapatid. Lagi nilang binabanggit nga ang kanilang simbahan. Parang ganun ang kinatatagyo, ang ipalagay natin, mga kapatid, nga kamalig na binabanggit ng ating Panginoon. Yun ang kanilang mga simbahan o church, mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin ang gusto, mga kapatid. Dito kaya, ang tipunan, binabanggit noong unang panahon, mga kapatid. Tandaan, mga kapatid, hindi tayo kasama o hinango ng Diyos sa pagkaalipin ng Ehipto, mga kapatid. Kundi yung naalipin na hinango ng Diyos, mga kapatid, ay siya lamang binabanggit o hiningian ng ikasampu, mga kapatid. Sa kanila na yun, mga kapatid. Tayo, mga Kristiyano, sa panahon ni Kristo, mga kapatid. Pag-ibig ang ihabilin sa atin ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yan ang totoo, mga kapatid. At yung pagbanggit naman sa ibang mga mga kapatid, sa ibang mga ngaral, mga kapatid, tungkol dito sa mga larawang ribulto, mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, para sa akin kasi, mga kapatid, pagpresensya ng Diyos ang iyong hinahanap at ikaw ang nagpakumbaba, mga kapatid, sa lahat ng kanyang salita. Hindi mo tinaas ang iyong sarili para lamang sa nagbabasa ikaw, mga kapatid, tapos tataas mo ang iyong sarili. Hindi ganun kasi ang pagkaunawa ko, kapatid. Tumutukoy din ito, mga kapatid, ang mga larawang ito, mga kapatid, sa totoong buhay. Ang binabanggit dito, mga kapatid, tayong mga tao, tayong totoong tao nga buhay ngayon o buhay noon, mga kapatid. Mayroon tayong mga mata, mayroon tayong tenga, mayroon tayong bibig, mga kapatid. Nakita natin, mga kapatid, at narinig ng ating tainga, mga kapatid, ang hiyaw ng ating mga kababayan, mga kapatid. Naghihinagpis, mga kapatid. Nagdalamhati, mga kapatid, dahil sa trahedya. Sa iba-ibang trahedya, mga kapatid. Noon bang mga kapanahunan, mga kapatid, hanggang ngayon, may mga taong ganito o tinamaan ng mga kalamidad, mga kapatid. Nakita natin, narinig. Pero anong ginagawa natin, mga kapatid? Yung mga taong mga mayayaman nagkamal ng kayamanan dito sa lupa, mga kapatid. Limpak-limpak ang mga salapi. Hindi lang 1,000, hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyon pa, mga kapatid, ang nais ng tao dito sa kayamanan ng lupa, mga kapatid. Yan ang totoo, mga kapatid. Tayong mga tao, mga kapatid, ay inahambing ng ating Diyos, mga apostol at mga propita, mga kapatid. Inahambing tayo sa mga aso, mga kapatid, nga walang kabusugan. Binabanggit yan sa Biblia. Tayo yung mga kapatid, walang kabusugan sa kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Lahat gusto nating maangkin. Gusto nating magtayo ng mga mansyon sa lahat ng lalawigan, sa ibang mga lawigan, abot pa sa ibang bansa, mga kapatid.
Yun ang pangarap ng tao dito sa lupa, mga kapatid. Totoo yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Hanggang kailan natin maangkin ang salaping ito, maangkin ang bagay nito, mga kapatid. Walang tigil ang tao sa pag-iisip ng mga iba pang kayamanan, mga kapatid. O lahat ng kayamanan, mga kapatid. Kahit ang kanilang salinlay, ilang pangdublihin, mga kapatid, ang kanilang apu-apuan, ang kanilang mga kayamanan, wala ng kaubusan, mga kapatid. Pero hindi nila narinig, mga kapatid, kahit sila ay may tainga o may mata, mga kapatid, na nakikita. Ang hiyaw ng ating mga kababayan, mga kapatid, na naghihirap, umiiyak, naghihinagpis, nagdalamhati sa kahirapan, mga kapatid. Walang makain, walang tirahan. Ang iba walang damit, mga kapatid. Hindi nakita nitong taon to, mga kapatid, na nagpapayaman lamang dito sa ibaba ng lupa. Sila ang binabanggit ng mga kapatid na totoo. Mga taong bulag, imbis na nakakakita. Taong bingi, imbis may mga tainga, mga kapatid. May mga paa pero hindi makalakad. May mga kamay para humawak o kumuha ng kanilang kayamanan, mga kapatid, at lumakad maglalakbay para pumunta doon sa iba nating mga kapatiran na naghihirap, mga kapatid. Ito yung binabanggit, mga kapatid, ng mga ribulto, mga kapatid. Mga ribultong buhay, mga kapatid. Kung ating suriin at hanapin at pagbulay-bulayan ng gusto ang salita ng ating dakilang Ama na nasa langit, mga kapatid. Hindi lang yung batikusin ang mga ribulto nga ngayon sa iglesia, mga kapatid. Dahil para sa akin, ang mga taong nagbatikos ng mga kapatid ay mga taong matalino pero sinarahan ang kanilang isip, mga kapatid. Biruin mo naman, batikusin mo yung, alam mo yung gawa sa bato yan, gawa sa plastic yan, gawa sa tanso, gawa sa bakal, o gawa sa anumang bagay, tapos babanggitin mong ganun na hindi makapagsalita. Totoo namang hindi makapagsalita kasi gawa nga lang sila ng ganun, mga kapatid. Ha? Pero kung presensya ng Diyos ang hanapin mo, kapatid, magpailalim ka, mga kapatid, at magpakumbaba ka, mga kapatid. Sa lahat ng matalinong mga ngaral, mga kapatid, ikaw ay yung magpailalim, mga kapatid. Magpakumbaba ka, mga kapatid. Magpakumbaba, at ibababa pa, hanggang nasa kanliman, mga kapatid. At ang kaalaman nitong mga nasa itaas, mga kapatid, hindi ito tumataas, mga kapatid. Pupunta ito sa pinakamababa, mga kapatid. Yan ang dapat nating malaman, mga kapatid. Kung ano mang nababasa natin sa pagkasulat, mga kapatid, hindi tayo manghusga, mga kapatid. Sa iba nating mga simbahang Kristiyano, mga kapatid, o kahit man sa Muslim, mga kapatid, wala tayong sasabihin, mga kapatid, dahil tayong lahat, mga kapatid, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dakilang Ama. Lahat ng relihiyon dito sa lupa, mga kapatid. Ang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo dito, mga kapatid, ay pag-ibig at kapayapaan. Hindi mag-aaway, mga kapatid. Pero anong nangyayari nitong mga relihiyon nito, mga kapatid? O sila-sila, mga kapatid, nagbabangayan. Ngunit, tandaan niyo, mga kapatid, isang iglesia lamang, mga kapatid, ng kanilang pinagtulong-tulungan, mga kapatid, pero kahit ni kailan, wala kang marinig sa kanilang, mga kapatid, nga sila'y gumanti sa pagsasalita sa mga reliyong ito, mga kapatid. Hindi. Wala kang nakita, mga kapatid. Bagkus nakita natin, mga kapatid, sa totoong pangyayari sa reliyong ito, mga kapatid. Ang malaking reliyon ito, mga kapatid, hindi ko pa narinig simula sa aking mga magulang o kinagisnan, mga kapatid, nga ang
reliyong ito mga kapatid ay nagsisira o nagbabanggit sa ibang mga reliyon. Mga kapatid, hindi ko narinig mga kapatid nga sila ay nagtuturo nga sambahin ang mga ribulto nga nasa kanila mga kapatid. Hindi sila nagtuturo nga kailan mga kapatid ay maghandog sa mga larawan. Mga kapatid, ang pinuno ng mga ang reliyong ito mga kapatid. Hindi sila nagturo mga kapatid. Ngunit ang tinitingnan ng mga namumuno nito mga kapatid, ang presensya ng Diyos nga nasa puso ng mga tao, kung gaano magkasalanan ang mga tao na gawa nila mga kapatid, na nakikita natin sa totoong buhay nila mga kapatid. Huwag natin husgahan mga kapatid. Dahil ang presensya ng Diyos mga kapatid ay na sa mga taong ito mga kapatid. Hindi natin sila husgahan mga kapatid. Kahit pa may nakasulat o talata ng Biblia mga kapatid, nga ihiyaw natin, isigaw natin, ipagsigawan natin upang matuto sila sa kanilang pananampalataya mga kapatid. Ang presensya ng Diyos ang isipin natin mga kapatid. Dahil ang mga tao nito mga kapatid ay may puso mga kapatid. Puso at isip ang kanilang pinaiiral mga kapatid. Kung humipo man sila sa larawan mga kapatid, yumuko man sila sa larawan mga kapatid, ang presensya ng Diyos ang nasa kanilang isip at puso mga kapatid. Hindi doon sa larawan mga kapatid. Ngunit tandaan natin mga kapatid, ang mga larawang ito nga nasa harap sa sino man mga kapatid ay mayroong totoo at talang buhay nila mga kapatid. Nagkaroon ng tunay na anyo ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo mga kapatid. Yan ang dapat nating malaman mga kapatid. Hanggang dito na lang muna mga amigo, kakilala, kaibigan, o anumang sikta kayo, o anumang ipinangaral ninyo. Tandaan, tayo'y Kristiyano man o Muslim, ang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo bago siya lumisan mga amigo ay ang pag-ibig at kapayapaan. Sana'y mga kaibigan, amigo, lagi tayong gabayan, subaybayan at pagpalain ng ating dakilang Ama na nasa langit sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. God bless at all.